Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Gabi na at unti-unti nang pumapatak ang ulan sa abandonadong bahay. Sobrang dilim sa paligid at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang ilaw mula sa cellphone ni Claire. Nakatayo lang siya, walang kurap na nakatitig kay Rome. Si Rome ay nakaupo sa isang sirang silya. Ang kanyang katawan at mga kamay ay mahigpit na nakagapos ng mga lumang lubid. Nakayuko ang kanyang ulo, walang malay at tila isang estatuang unti-unti nang nilalamon ng lamig. Sa bahagi ng kanyang ulo kung saan siya pinukpok ni Claire, may kaunting dugo na dahan-dahang humahalo sa patak ng ulan na gumugulong pababa sa kanyang mukha. Sa halip na matakot o makaramdam ng awa, isang malapad at nakapangingilabot ng ngiti ang nakaguhit sa mga labi ni Claire. Pinagmamasdan niya si Rome. Ang katahimikan ng gabi ay binabasag lamang ng mga tunog ng ulan na tumatama sa nabubulok na kahoy at ang mga mahinang paghinga ng walang malay na si Rome. Nakatitig lang si Claire, naghihintay sa sandaling muling magmulat ng mga mata ang kanyang biktima upang masaksihan nito ang bagsik ng kanyang galit. Akala siguro ng Zik vegan na yan na di ko alam ang kanyang mga galawan. Uunahan na kita. Kung makukulong man ako, at least naunahan ko na siya, bulong ni Claire sa sarili. May kasama itong ngiti na tila isang baliw na nawawala na sa katinuan. Maliban sa cellphone na gamit niyang pang-ilaw, mahigpit din niyang hawak ang isang lubid na ginawa niyang parang latigo. Ang tagal naman magising ng taong to, inis niyang dagdag. Lalong lumakas ang buhos ng ulan, ngunit hindi ito iniinda ni Claire kahit basang-basa na siya. Si Rome naman ay tila isang basang sisiw na lalong nilalamon ng ginaw sa kanyang kinalalagyan. Maya-maya, dahil sa hapdi ng sugat at sa lamig ng ulan, unti-unting nagmulat ng mata si Rome. Nanlalabo pa ang kanyang paningin at umiikot ang paligid dahil sa lakas ng pagkapukpok sa kanya kanina. Nasaan ako? Bakit nakatali ako? Nauutal na tanong ni Rome habang pilit na nagpupumiglas sa mga lubid na nakapulupot sa kanyang katawan. Isang matining na tawa ang ginawa ni Claire. Wala ba ang knight in shining armor mo, Rome? Pang-uwiham dito. Claire, ikaw ba yan? Bakit mo ginagawa ito? Akala ko ba magkaibigan tayo? Litong-litong tanong ni Rome, pilit na inaaninag ang mukha ng babaeng nasa harap niya. Hindi pala nabubura ng amnesia ang pagiging tanga ng isang tao. Mapaniwalain ka talaga, sagot ni Claire na may halong pandidiri. Sino ka ba talaga? Bakit mo to ginagawa? Tulungan niyo ako! Pasigaw na boses ni Rome, sinusubukang humanap ng tulong sa gitna ng abandonadong bahay. Tumigil ka, sigaw ni Claire sabay lundag ng latigong lubid sa hangin. Isang matalas na tunog ng paghampas ang umalingaw-ngaw kasabay ng malakas na hiyaw ni Rome. Natamaan ng kanyang kanang balikat at sa tindi ng latay nanginig ang buong katawan nito sa sobrang sakit. Ang bawat hibla ng kanyang laman ay tila naghahapoy sa hapde. Bakit pa, Claire? Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Hagulhol ni Rome habang humahalo ang kanyang mga luha sa ulan at ang bahid ng dugo sa kanyang mukha. Madami. Pero kahit na madami kang kasalanan sa akin, tutulungan kitang makaalala, sagot ni Claire na may mapait na ngiti. Ano bang pinagsasabi mo? Pauwiin mo na lang ako. Pagsusumamo ng binata.
Ayaw mo bang malaman ang kasalanan mo, Rome? At kung bakit galit na galit si Zeke noon, ha? Ayaw mo ba maalala ang ginawa mo? Biglang natigilan si Rome. Tila tumigil ang mundo niya sa pagbanggit ni Claire sa pangalan ni Zeke at sa misteryong bumabalot sa galit nito dati. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang kaba ng kanyang dibdib ay lalong tumindi. Ano, hindi ka makapagsalita? Lumapit si Claire at hinawakan ng napakarahasang panga ni Rome, pilit na iniharap ang mukha nito sa kanya. Tingnan mo ko. Akala mo ba matatakasan mo ang lahat ng ito? Sigaw ni Claire na punong-puno ng puhot ang boses. Ayaw mo ba talaga akong sagutin, ha? Hindi makasagot si Rome dahil sa tindi ng takot at kalituhan. Ang katahimikan niya ay tila naging mitsa para lalong mag-aalab ang galit ni Claire. Walang babala. Pinaulan na ng sampal ni Claire si Rome hanggang mamanhid ang mukha nito. Sa tindi ng puwersa, tila umiikot na ang paningin ni Rome at unti-unti nang nagdidilim ang kanyang paligid sa hilo. Wala siyang magawa dahil nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Tanging ang walang patid na pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa habang pilit na kinakaya ang bawat bagsik ng galit ni Claire. Ano, iiyak ka na lang ba dyan? Deserve mo yan dahil sa ginawa mo kay Zeke, bulyaw ni Claire habang nakatitig sa sawing kalagayan ng binata. Iyak lang nang iyak si Rome. Hindi na alam kung saan kukuha ng lakas. Alam mo bang nagtaksil ka sa kanya? Doon na napaangat ng tingin si Rome. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, pilit niyang tinitigan si Claire. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Sigaw ni Rome. Ang boses niya ay humahalo sa rurok ng galit at takot. Tumawa ng tumawa si Claire sa gitna ng pagsisigaw ni Rome. Isang tawang nakakatindig balahibo na sumasabay sa malakas na kulog at bugsong ng ulan. Dahil sa tindi ng buhos ng langit, may kaunting baha na ring namumuo sa maduming sahig ng abandonadong bahay. Ayaw mong maniwala, ha? May kinalikot si Claire sa kanyang cellphone. Nang mahanap ang pakay, ngumiti siya ng napakalapad, isang ngiting puno ng tagumpay. Iniharap niya ang screen kay Rome. Tumambad sa binatang isang video kung saan kitang-kita ang kanyang sarili na may ibang lalaking pumaibabaw sa kanya. Narinig pa ni Rome ang sarili niyang mga tunog sa video, mga tunog na tila sumasampal sa kanyang pagkatao ngayon. Matapos ang ilang sandali, pinatay ni Claire ang video. Akala mo ba binabalikan ka ni Zeke dahil mahal ko pa rin niya? Ang alam ko kasi binalikan ka niya ngayon para iparanas sa iyo ang sakit ng ginawa mo. Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang yan. Nangihinang sambit ni Rome, pilit na itinatanggi ang nakita. Ayan, tingnan mo kung gaano ka nakakadiri. Muling hiyaw ni Claire habang ipinapakita ulit ang screen. Ang kapal na mukha mong isiping mahal ka pa rin ni Zeke pagkatapos nito? Ay, oo nga pala, wala ka palang naaalala. Muling sinunggaban ni Claire ang panga ni Rome ng napakahigpit. Pilit na ipinapako ang paningin ng binata sa video. Bumuhos lalo ang mga luha ni Rome. Isang masakit at walang hanggang pag-agos na sumasabay sa malamig na tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Tila gumuho ang mundo ni Rome, hindi dahil sa sakit ng sampal, latigo at pagpukpok ng kahoy, kundi dahil sa dumi at sakit na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng malakas na kulog at hagupit ng ulan, tila tumigil ang mundo ni Rome. Naalala niya ang mga salitang binitawan ni Zeke noon, ang boses na puno ng sakit na nagsasabing, walang kapatawaran ang ginawa mo, ay biglang nagkaroon ng malinaw at madugong mukha. Yun pala yun, ang dumi na hindi niya mahugasan, ang kasalanang nakalimutan ay nakakalatkad na sa harap niya. Isang matinding sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Rome. Isang sigaw sa pinakamalalim na sugat ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang iyak ay hindi na lamang basta pagluha. Ito ay isang garal-kalatapding tunog ng isang taong nawalan na ng hininga at pag-asa. Hindi pwede. Hindi. Zeke, patawad. Hikbi niya. Ang bawat pag-ikbi ay may kasamang panginginig ng buong katawan. Ang kanyang mga balikat ay tila bumibigay na sa bigat ng katotohanan. Nakakadiri siya.
Iyon ang tanging salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay tila hindi sapat upang hugasan ang dumi na nakita niya sa screen. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng libo-libong kamay. Madiin, masakit at walang balak bumitaw. Zik, kaya mo ba ako binalikan? Para lang saktan, para lang ipakita kung gaano ako walang kwenta. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng sakit. Wala na ang room na puno ng pag-asa. Ang pag-iyak niya ay biglang nawala ng tunog. Ang tanging natira ay isang lalaking nakagapos, basang-basa at dugo ang nakayuko sa harap ng kanyang kahaway. Ito ay ang pinakamasakit na uri ng pagluha ni Rome, kung saan ang sakit ay sobrang tindi na wala ng boses na kayang maglabas nito. Para siyang isang basag na salamin na kahit anong pilit ay hindi na mabubuo pa. Ang bawat luhang humahalo sa ulan ay simbolo ng kanyang pagsuko. Sa sandaling iyon, mas gusto na lang ni Rome na lamunin siya ng lupa o tuluyang mawala kaysa harapin ang katotohanang ang taong pinakamamahal niya ay ang taong pinagtaksilan niya sa pinakarumal-dumal na paraan. Maya-maya, biglang may narinig na tunog sa loob ng bag ni Rome na ngayon ay nasa gilid lamang ng upuan niya. Hindi pa rin tumitigil si Rome sa pag-iyak ng tahimik. Kinuha ni Claire ang cellphone at nang makita ang pangalan sa screen, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sinagot niya ito. "Hello Rome, nasaan ka ba? Sabi ni Mang Lando hindi ka pa umuwi sa bahay. Tinawagan niya ako kasi akala niya magkasama tayo. Nasaan ka ba?" Baka sa boses ni Zeke ang matinding pag-aalala. Matagal bago sumagot si Claire, ninanam namang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. "Oh Zeke, makakaganti ka na sa room mo," malamig na wika ni Claire. "Sino to? Why are you holding Rome's phone?" Mabilis na bulyaw ni Zeke sa kabilang linya. "Nasa akin si Rome. Tinutulungan ko lang siyang ipaalala sa kanya ang pagtataksil na ginawa niya sa iyo." "Is this Claire? Where is Rome?" "Rome, kung naririnig mo ko ngayon, don't trust her. Please Rome," sigaw ni Zeke, bakas ang pag-aalala kay Rome at galit para kay Claire. Tawa lang ng tawa si Claire bilang sagot, parang nababaliw na babae. "Don't you ever hurt Rome. If ever you lay your hands on him, sisiguraduhin kong magsisisi ka," banta ni Zeke, ngunit tila wala itong talab sa babae. "Paalam lover boy," huling bitiw ni Claire bago tuluyang pinatay ang tawag. Ibinalik ni Claire ang kanyang tingin kay Rome. Ang binata ay tila wala na sa sarili. Nakayuko pa rin ito at patuloy ang tahimik na pag-ikbi. Ang bawat panginginig ng balikat ni Rome ay patunay na kahit hindi siya sinaktan ni Claire ng pisikal ngayon, ang katotohanang nalaman niya ay sapat na upang tuluyang pasukin ang kanyang kaluluwa. "Oh, kawawa ka naman Rome. Don't worry, ilang sandali lang matatapos din ang lahat ng paghihirap mo," bulong ni Claire habang dahan-dahang lumalapit sa dugo ang binata. Walang naging sagot si Rome, nanatili siyang nakayuko, ang mga mata ay nakapako sa baha ng sahig at ang kanyang isipan ay tila nilamon na ng dilim at ng mga imaheng nakita niya sa video. Wala na talaga siya sa sarili, tila isang buhay na bangkay na lamang na naghihintay ng katapusan. "Sagutin mo ko, huwag mo kong hindi ka usapin," sigaw ni Claire na tila lalong nanggagalaiti dahil hindi niya makuha ang reaksyong gusto niya mula sa binata. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rome. Ang kanyang ulo ay gumilid lamang sa tindi ng impact, ngunit walang kahit anong salita o pagdaing na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naroroon ay walang katapusang agos ng luha at ang tahimik na panginginig dahil sa paghikbi. Lalong nag-aalab ang galit ni Claire sa kawalan ng tugon ni Rome. Sa bugso ng kanyang puot, muling nakatikim ng marahas na pananakit ang binata. Napayuko si Rome sa hapdi, ngunit tila manhid na ang kanyang pakiramdam dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Paulit-ulit siyang sinasampal ni Claire hanggang sa mamula at magpasa ang kanyang mga balat, ngunit wala pa ring tugon. Tila nakakandado na ang mundo ni Rome sa loob ng sarili niyang pighati.
Dahil sa sobrang inis, hindi na nakatiis si Claire. Muli niyang kinuha ang lubid na hawak niya. Ayaw mong sumagot ha? Tingnan natin kung gaano mo pa ito kakayanin. Walang awang hinagupit ni Claire ang katawan ni Rome gamit ang lubid. Ang bawat latay ay bumabaon sa basang damit ni Rome, humahalo sa ulan at sa bahid ng dugo mula sa kanyang mga sugat. Ngunit sa kabila ng bawat hagupit at bawat tunog ng pagpalo na umalingaw-ngaw sa abandonadong bahay, walang pinagbago ang tugon ni Rome. Nanatili siyang nakagapos, nakayuko at tahimik na nadudurog sa gitna ng malupit na unos. Isang oras ang lumipas matapos saktan ni Claire si Rome ay tumigil na ang ulan. Si Rome, dahil sa sobrang sakit ng katawan at sa tindi ng iniisip, ay tuluyang nawala ng malay. Si Claire naman hindi man lang umalis sa pwesto niya. Titig lang siya kay Rome na parang baliw na nag-e-enjoy sa nakikita niya. Lumapit si Claire kay Rome para gisingin ito. "Hoy, gising," sabi ni Claire sabay tapik ng malakas sa mukha ni Rome. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Rome. Masakit ang buong katawan niya at medyo nahihilo pa. Pagdilat niya, ang mukha agad ni Claire ang nakita niya. "Ano, tutulugan mo lang ako?" sabi ni Claire na nakangiti pa rin ng nakakaloko. Tumingin lang si Rome sa kanya. Wala na siyang lakas makipaghaway. "Tapusin mo na lang ako, Claire. Tapusin mo na to." Maya-maya ay biglang may narinig na papalapit na tunog ng mga sirena. Rumesponde na ang mga kapulisan at kasama nila ang medical team ni Dr. Cassie. Kasama rin nila si Zeke na hindi na mapakali sa upuan ng sasakyan, pilit na tinuturo ang direksyon ng abandonadong gusali. Sa loob ng bahay, agad na naging alerto si Claire. Ang kaninang kalmado at mapanuyang mukha niya ay napalitan ng matinding takot at taranta. Hindi pwede ito." Paano nila nalaman, pulalas ni Claire habang nagpapanik na tumingin sa paligid. Agad niyang dinampot ang isang kahoy sa gilid-gilid. Naghahanda siya sa likod ni Rome, handang lumaban o gamitin ang binata bilang proteksyon. Noong una, nahirapan ang mga pulis na mahanap ang eksaktong kinaroroonan ni Rome. Dahil nabasa ng ulan na tuluyang namatay ang cellphone nito, ang tanging hawak lamang ni Zeke ay ang last known location nito bago nawala ng power. Kinailangan pa nilang suyuri ng bawat eskinita at isa-isahin ang mga abandonadong bahay sa area. Pero dahil sa pagpupursige ni Zeke at sa tulong ng huling signal tower ping na na-trace ng mga otoridad, sa wakas ay natunton din nila ang tamang bahay bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. "Claire, lumabas ka na dyan at bitawan mo na si Rome. Napapalibutan ka na." Boses ng isang pulis na umalingaw-ngaw sa megaphone. Si Zeke hindi na mapakali. Gusto nang pumasok. "Sir, manatili lang po kayo rito, mapanganib sa loob." "Zeke, makinig ka sa mga pulis. Ang welfare ni Rome ang nakasalalay dito," sabi ni Dr. Cassie na halata na din kinakabahan at naiiyak na. Tumigil si Zeke pero nakakuyom pa rin ang kamao. Ilang ulit nang tinawag ang pangalan ni Claire. Hindi ito sumasagot pero alam ng lahat na nandoon sila. Lalo nang hindi mapakali si Zeke. Para sa kanya, ang tanging mahalaga ay ang lalaking nasa loob ng bahay na iyon. Sa isang pagkakataon na nalingat ang mga otoridad, mabilis na nakalusot si Zeke. Tumakbo siya patungo sa pintuan ng abandonadong bahay. Ang puso niya ay parang sasabog sa kaba at galit. Rome! Sigaw ni Zeke habang pilit na pinubuksan ang pinto. Sa loob, lalong nataranta si Claire. Ang takot sa kanyang mga mata ay naging desperasyon. Nang bumukas ang pinto at tumambad ang mukha ni Zeke, nawala na si Claire sa sariling katinuan. "Huwag kang lalapit," hiyaw ni Claire. Ang boses ay puno ng histerya. Dito na tila huminto ang mundo. Nagtama ang mga mata ni Rome at Zeke. Parang nag-slow motion ang paligid. Sa kabila ng pagod, sukat at dumi, nagawa pang umiti ni Rome nang makita ang lalaking mahal niya. Isang ngiti na may pasakit na tila nagsasabing, "Patawarin mo ko." Ang mga luha ni Rome ay dahan-dahang pumapatak muli, kasabay ng pagsusumamo sa mata ni Zeke na punong-puno ng pagsisisi at pag-aalala. Ngunit bago pa man makahakbang si Zeke, binuhat ni Claire ang hawak na kahoy gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya.
Sabi kong huwag kang lalapit. Isang malakas na tunog ang bumasag sa sandali ng kanilang pagtitigan. Sa harap mismo ng mga mata ni Zeke, tinamaan si Rome sa ulo. Walang narinig na daing mula kay Rome. Tanging ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata at ang pagbagsak ng kanyang katawan kasabay ng kanyang kinauupuan patungo sa malamig at basang sahig. Rome! Sa tindi ng galit, sumugod si Zeke kay Claire bago pa ito makagalaw muli. Buong lakas niyang itinulak si Claire palayo kay Rome, isang tulak na nagpatilapon at nagpabagsak sa babae sa maruming pader ng bahay. Hayop ka! Sigaw ni Zeke, ang boses na ibasag at puno ng puot. Kasabay nito ang pagpasok ng mga pulis. Mabilis nilang sinunggaban si Claire na nakasandal pa rin sa pader. Nagpupumigla si Claire. Ang kanyang tawa ay humalo sa hysterikal na pagsigaw. Dapat lang yan sa kanya, hiyaw ni Claire habang pilit siyang inilalabas ng mga pulis. Hindi na nilingon ni Zeke si Claire. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Rome habang mabilis namang pumasok si Dr. Cassie at ang kanyang medical team. Dali-daling tinanggal ng mga medical team ang mga gapo sa kamay at paa ni Rome. Rome gising. Andito na ako, hagulhol ni Zeke habang pilit na hinahawakan ang malamig na kamay ng binata. Zeke, tumabi ka muna. Hayaan mo kaming gumalaw, utos ni Dr. Cassie. Nanginginig ang kamay ng doktor habang kinakapa ang leeg ni Rome para sa pulso. Lumipas ang 5 segundo, 10, hanggang sa dahan-dahang napailing si Dr. Cassie. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Walang pulso. He's coding. Halos pabulong na sabi ni Dr. Cassie bago siya nagsimulang magpump sa dibdib ni Rome. 1, 2, 3. Come on, Rome. Huwag mo kaming iwan ni Gwen. Rome, please. Mahal ka namin. Si Dr. Cassie ay walang tigil sa kanyang ginagawa. Tumulo na ng tuluyan ang luha. Anong walang pulso? Dr. Cassie, gawin mo lahat. Maawa ka. Pagmamakaawa ni Zeke. Gusto niyang lumapit pero pinipigilan siya ng isa sa mga paramedic para makapag-CPR ng maayos ang umiiyak na doktor. Hilabas niyo ang AED, bilis! Ihanda ang epinephrine, kailangan magising ang puso niya. Utos ni Dr. Cassie, ramdam ang panginginig ng kanyang boses habang buong lakas na idinidiin ng kanyang mga palad sa dibdib ni Rome. Sige pa Rome, lumaban ka please, bulyaw niya sa gitna ng pagiyak. Hindi ka pwedeng mawala ng ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Huwag kang susuko, Rome. 1, 2, 3. Sa gitna ng kaguluhan na natiling nakapikit si Rome, maputla, malamig at tila tuluyan ng lumisan. Napaluhod na lang si Zeke sa maruming sahig. Tila nawala ng buto ang kanyang mga binti habang pinapanood ang bawat desperadong pagpump ni Dr. Cassie sa dibdib ni Rome. Ang bawat bilang ng doktor ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanya dahil sa bawat segundong lumilipas, walang naging tugon ng katawan ni Rome. Pakiramdam niya kasabay ng paghinto ng tibok ng puso ni Rome ay ang paghinto rin ng sarili niyang mundo. Ang lalaking tanging minahal niya, walang malay, maputla at tila tuluyan ng bumitaw. Maawa ka sa akin, Rome. Bulong nito, ang boses ay halos hangin na lang. Huwag mo kong iwanan, babawi pa ako sa'yo. Sa gitna ng paulit-ulit na pagbibilang ni Dr. Cassie, biglang nakarinig ang lahat ng isang mahinang singhap. May pulso na tayo, sigaw ni Dr. Cassie habang mabilis na kinakapa ang leeg ni Rome. Mahina pero nandyan na, bilis i-secure ang airway, ihanda ang cervical collar. Agad na kumilos ang medical team. Dahil sa tinamong palo ni Rome sa ulo, hindi siya pwedeng basta nalang buhatin. Maingat na nilagyan ng cervical collar ang kanyang leeg upang masigurong hindi gagalaw ang kanyang spine. Zeke, kailangan nating stabilize ito, paliwanag ni Dr. Cassie habang nilalagyan ng oxygen mask si Rome. May trauma siya sa ulo, kailangan nating iwasan anumang maling galaw. Maingat nilang inusog si Rome sa isang long spine board. 4 na kamay ang sabay-sabay na ibinuhat ang kanyang katawan sa paraang tinatawag na log roll para manatiling diretsyo ang kanyang likod at leeg. Nang masecure ang mga straps, mabilis nilang ibinuhat ang stretcher palabas ng abandonadong bahay. Ready to transport, clear the way, sigaw ng isang paramedic.
Sa labas, naghihintay na ang ambulance na nakabukas ang mga pintuan sa likod. Isinakay si Rome sa loob at agad na ikinabit ang mga monitor. Maririnig na ang mabilis ngunit regular na beeping ng heart rate monitor. Isang tunog na nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na gabi ni Zeke. Zeke, sumama ka na sa loob, tawag ni Dr. Cassie bago sumampa sa ambulance. Kailangan nating madala siya sa hospital sa lalong madaling panahon. Sumakay si Zeke, mahigpit na hawak ang kamay ni Rome habang mabilis na umarangkada ang sasakyan. Kasabay ng pagpalahaw na muli ng sirena, nagsimula ang isa pang karera. Ang karera para tuluyang maisalba ang buhay ni Rome sa ospital. Nakarating na sila sa hospital at agad silang sinalubong ng ER team. Maingat pero mabilis na inilipat si Rome sa hospital bed. Habang isang nurse ay kinakabitan si Rome ng bagong monitor, ang isang resident doctor naman ay tinitingnan ng kanyang mga mata gamit ang pen light. Hindi pwedeng pumasok si Zeke sa kinaroroonan ni Rome. Pinapanood niya mula sa malayo kung paano ang katawan ni Rome ay napapaligiran ng mga puting gown. Kailangan natin ng stat head CT scan. Ngayon na, utos ni Dr. Cassie. I-check ang lumang surgical site. May history siya sa opera sa ulo, baka bumukas ang dating vascular repair. Mabilis na itinulak si Rome patungo sa radiology. Naiwan si Zeke sa hallway, mag-isa habang ang anino ng stretcher ay dahan-dahang naglalaho sa dulo ng pasilyo. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Dr. Cassie mula sa radiology room. Hawak niya ang isang tablet kung saan makikita ang black and white na imahe ng bungo ni Rome. Ang kanyang muka hindi makapagsisinungaling, puno ito ng bigat. Nilapitan niya si Zeke na agad namang tumayo, nanginginig ang buong pagkatao. Zeke, panimula ni Dr. Cassie, ipinakita ng CT scan na nagkaroon ng matinding pagdurugo sa mismong itaas na dati niyang operasyon. Dahil may scar tissue na doon, naipon ng dugo at itinutulak nito ang utak niya pababa. Dr. Cassie, ano ibig sabihin yan? Mabubuhay siya, di ba? Tanong ni Zeke, ang boses ay halos magmamakahawa. Kailangan nating buksan ulit ang ulo niya. Kailangan matanggal ang pressure bago pa magkaroon ng permanenteng damage sa brainstem. Pero Zeke, kailangan mong intindihin, mas delikado ito ngayon dahil sa pangalawang beses na itong ooperahan sa parehong lugar. Mas manipis ang bungo niya doon at mas maraming pwedeng maging komplikasyon. Napahawak si Zeke sa pader para hindi matumba. Dr. Cassie, nagmamakaawa ako. Bulong ni Zeke, gawin niyo ang lahat. Huwag niyo lang siya hayaang mawala sa akin ulit. Hindi ako papayag, Zeke, na mawala si Rome. Sige, alis na ako. We need to do the operation immediately. Mabilis na naipasok si Rome sa operating room. Ang tanging naririnig sa hallway ay ang mabibigat na yabag ni Zeke habang pabalik-balik siya sa tapat ng pintuan. Kanina pa siya hindi mapakali. Naupo, tatayo, lalakad patungo sa dulo ng pasilyo, tapos ay babalik muli sa tapat ng pulang ilaw na may nakasulat na on-air, surgery in progress. Diyos ko, huwag mo siyang kunin sa akin ulit, bulong ni Zeke sa sarili. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na pader, pilit na ipinipikit ang mga mata para hindi makita ang imahe ni Rome na bumabagsak sa sahig. Bawat tunog ng pagbukas ng kung anong pinto sa paligid ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Tuwing may dadaan na nurse, mabilis siyang titingin, umaasang may balita na pero tanging malamig na tingin o mabilis na pagdaan lang ang natatanggap niya. Ang pinakamahirap para kay Zeke ay bawat minutong lumilipas ay parang isang taon na ninakaw sa kanilang dalawa. Napaupo si Zeke sa dulo ng bench, isinusubsob ang mukha sa kanyang mga palad at doon ay tuluyan ng kumawala ang kanyang mga hikbi. Kahit ano, Diyos ko, kahit anong hirap pa, basta ibalik niyo lang siya sa akin. Pagmamakahawa niya sa kawalan. Biglang tumunog ang buzzer ng operating room. Ang pulang ilaw ay namatay. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Cassie. Suot pa rin ang kanyang scrub suit. May bakas ng pagod sa mga mata at dahan-dahang itinanggal ang kanyang surgical mask. Agad na napatayo si Zeke. Hindi siya makahakbang. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang binabasa ang bawat galaw ni Dr. Cassie. Buhay pa o huli na ang lahat?
Nanatiling nakatayo si Zeke, hindi makagalaw habang papalapit sa kanya si Dr. Cassie. Bawat hakbang ng doktor ay tila tumutunog sa buong hallway. Zeke, he is stable, bungad ni Dr. Cassie. Ang boses ay puno ng ginhawa. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Zeke. Muntik na siyang mapaupo muli sa bench dahil sa panghihinan ng kanyang mga tuhod. Stable, ibig sabihin ba naging matagumpay ang operation? Nagawa naming tanggalin ang hematoma at pigilan ang pagdurugo sa loob, paliwanag ni Dr. Cassie. Gaya ng inaasahan, naging mahirap dahil sa scar tissue mula sa dati niyang surgery, pero lumalaban si Rome. He's a fighter, Zeke. Dinala na si Rome sa ICU para sa masusing obserbasyon. Pinayagan si Zeke na makita siya, pero babala ni Dr. Cassie, hindi ito maging madaling panoorin. Nang pumasok si Zeke, nakita niyang nakahiga si Rome. Ang kanyang ulo ay balot ng puting gauze at may iba't ibang tubo na nakakabit sa kanya, kabilang na ang ventilator na tumutulong sa kanyang paghinga. Dahan-dahang lumapit si Zeke at hinawakan ng kamay ni Rome. Hindi na ito kasing lamig ng kanina sa abandonadong bahay. Ramdam niya ang mahinang tibok ng pulso sa pulso ng binata. Andito na ako, Rome, pabulong na sabi ni Zeke habang hinahalikan ang likod ng kamay nito. Hindi ako hahalis sa tabi mo. Magpahinga ka lang at maghihintay ako. Pinapangako ko sa'yo, magbabayad si Claire sa ginawa niya. Bagamat ligtas na sa panganib ang buhay ni Rome, alam ni Zeke na mahaba pa ang lalakbayin nila para sa tuluyang paggaling nito. Pero sa gabing ito, sapat na ang marinig ang regular na beep ng heart monitor, isang muling pagpapatunay na ang kanilang kwento ay hindi pa doon nagtatapos. Kinabukasan ay agad ding lumipad si Gwen papuntang Manila para tingnan ang kalagayan ni Rome. Mabilis ang paglalakad ni Gwen sa hallway ng hospital. Ang bawat yabag ay tila mabigat na pasanin. Agad siyang sinalubong ni Cassie at walang salitang nagyakapan ng dalawa. Isang yakap na puno ng pagdamay at pagod. Is he safe na ba, Cassie? Mahinang tanong ni Gwen habang nakasubsob sa balikat ng partner. Humiwalay ng konti si Cassie. Seryoso ang mga mata. For now, he is. But hindi pa natin alam kung ano ang magiging epekto sa kanya ng mga natamo niyang paghihirap sa babaeng iyon. Dahan-dahang lumapit si Gwen sa glass window. Nang makita niya ang kalagayan ni Rome, ang mga tubong nagkakabit dito at ang bakas ng trauma sa mukha nito, agad siyang napatakip ng bibig. Hindi na niya napigilan ang pagbulusok ng luha. Humahagulhol siya. Hindi lang dahil sa takot kundi dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman niya para sa kaibigan. Lumapit si Zeke sa kanila. Ang boses ay mababa pero bakas ang otoridad at puhot. Gwen, gaya ng nasabi ko na kay Dr. Cassie, pinapakilos ko na ang mga tao ko para mapanagot ng tuluyan si Claire sa ginawa niya. Nakakulong na siya ngayon, ngunit sisiguraduhin kong magsisisi siya. Tumingin si Gwen kay Zeke. Ang mga mata ay namumula sa pag-iyak pero may halong pagsusumamo. Please, Mr. Vega, gawin mo lahat. Gawin mo lahat ng makakaya mo para maparusahan siya. Kung hindi ako ang gagawa, isang tipid na tango ang ibinigay ni Zeke. Let me do that part, Gwen. Muling bumalik si Gwen sa piling ni Cassie. Nagyakapan silang muli. Si Zeke ay tumingin kay Rome muli. Nakakuyom ang mga kamay. Ang mga mata ay nababakasan ng galit at bigati. Magsisisi ang lahat ng gumawa nito kay Rome sa isip-isip ni Zeke. Dumaan ang mga araw at naging routine ni Zeke ay hospital at pag-aasikaso para sa mga bagay na may kaugnayan sa nangyari kay Rome. Naabisuhan na niya ang daddy niya na hindi muna siya magfo-focus sa negosyo. Naintindihan naman siya ng ama at nag-delegate ulit ng mga tao sa mga negosyo niya. Parehong mga tao na nangalaga sa mga ito noong lumayo siya sa Amerika ng 2 taon. Nailipat na si Claire sa malaking presohan para sa mga babae. Binisita ito ni Zeke. Mainit ang loob ng visitation room. Nakaupo si Zeke, tuwid ang likod at ang kanyang mga kamay ay magkakabuhol sa ibabaw ng mesa. Walang emosyon ang kanyang mukha.
Isang maskara ng kapangyarihan na tanging ang mga taong may malalim na impluensya lamang ang kayang isuot ito. Bumukas ang bakal na pinto. Pumasok si Claire nakaposas habang ine-escortan ng isang pulis. Hindi baka sa kanya ang pagsisisi. Sa halip isang malapad at nakakapangilabot na ngiti ang sumalubong kay Zeke. Nang maupo si Claire, tumingin si Zeke sa pulis at tipid na sumenyas. Agad namang umatras ang opisyal, sapat na para bigyan silang ng distansya kung saan walang makakarinig sa kanilang pag-uusap. Akala ko ba kahit sino ang kakausap sa akin dapat may abogado? Di ba karapatan ko yon? Panimulang pang-uuyam ni Claire. Sumandal siya sa silya kahit nakaposas ang kanyang mga kamay. O baka naman masyadong malakas ang kapit mo kaya pati ang batas na gagawa mong baloktutin. Nanatiling tahimik si Zeke, titig na titig sa mga mata ni Claire na tila binabasa ang bawat hibla ng pagkatao nito. Ang katahimikang iyon ay tila naging insulto kay Claire kaya lalo itong natawa. Ano, hindi ka ba makapagsalita? Dagdag ni Claire na may halong pangiinsulto sa boses. Kamusta ang room mo? Patay na ba? Di na napigilan ni Zeke ang galit sa kanyang mga mata ngunit nanatiling kalmado ang boses. Dito ako para tingnan ang huling sandali na malaya kang nakangiti. Lalong lumapad ang ngiti ni Claire pero ramdam ang pagkabaliw sa kanyang mga mata. Gawin mo ang lahat ng gusto mo, Zeke. Pero hindi mo na maibubura ang nakita ni Rome. Alam mo ba kung anong iniisip niya bago siya nawala ng malay? Diring-diri siya sa sarili niya. Inilapit ni Zeke ang kanyang mukha sa mesa, sapat na para maramdaman ni Claire ang lamig ng kanyang boses. Sisiguraduhin ko na bago ka mapulok sa loob ng seldang ito, pagsisisihan mong nabuhay ka pa sa mundong ito. Umalingaw-ngaw ang nakakatindig balahibong tawa ni Claire. Nakakulong na ako, Zeke. Ano pa ba ang kailangan mo? Gusto mo ako ipapatay? Go, gawin mo, hamon niya habang ang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Ngunit unti-unting nawala ang tawa ni Claire nang makita ang reaksyon ni Zeke. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Isang ngiting hindi nanggagaling sa saya, kundi mula sa isang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Parang ngiti ng isang diablo na nakahanap ng bagong biktima. Alam ko kung nasaan ang pamilya mo, Claire. Simula ni Zeke sa isang kalmadong boses na mas nakakatakot pa sa sigaw. At alam ko rin na may 2 taong gulang kang anak na lalaki. Biglang napahinto si Claire. Ang kislap ng pang-iinsulto sa kanyang mga mata ay napalitan ng kaba. You want to play villains? Sige Claire, maglaro tayo. Pagpapatuloy ni Zeke. Sisiguraduhin kong mararanasan ng pamilya mo ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Rome. Mabubulo ka rito na nalalaman mong anak mo ay maghihirap. Sisiguraduhin ko yan. Huwag na huwag mong saktan ang anak ko. Bulyaw ni Claire, nanginginig na ang kanyang boses sa takot. May anak ka pala Claire, but you still did what you have done. Sasaktan ko siya Claire. Lahat ng pamilya mo, pahihirapan ko. Ang mga kapatid mo, makakatikim ng ganti ko. Isang matinding hiyaw ang kumawala kay Claire. Isang sigaw na isang tuluyan ng nawawala sa katinuan. Susugod na sana siya kay Zeke, ngunit mabilis siyang sinunggaban ng kanyang escort na pulis. Kumakalampag ang kanyang mga posas habang pilit siyang nagpupumiglas. Ang kanyang buhok ay gulong-gulo at ang mukha ay basang-basa na ng luha at pawis. Tumayo si Zeke, hindi man lang nagbago ang tindig. Tinitigan niya ang naghihisteryang babae sa kanyang harapan. Claire Madrigal, sisiguraduhin kong mapubulo ka rito hanggang sa mawala ka sa mundo at mawawala ka sa mundong ito na alam mong maghihirap ang pamilya mo at ang kaisa-isa mong anak sa mga kamay ko. Lumapit si Zeke. Mapubulo ka rito na alam mong dahil ito sa'yo. Walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Tumalikod si Zeke at naglakad palabas. Iniwan ang boses ni Claire na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng kulungan. Isang boses na puno ng pagsisisi, takot at tuluyang pagkabaliw. Tahimik ang bawat hakbang ni Zeke habang binabaybay ang mahabang hallway palabas ng presinto. Sa bawat yabag niya, tila umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig ang hysterical na sigaw ni Claire.
Huminga ng malalim si Zeke paglabas sa gate ng kulungan. Sinalubong siya ng sariwang hangin pero hindi ito maalis ang bigat ng kanyang dibdib. Napapikit siya habang iniisip ang mga binitawan niyang salita kay Claire. Sasaktan ko ang pamilya mo. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi niya gagawin iyon. Alam niya sa sarili niya na hindi siya ganoong kasamang tao para parusahan ang mga inosente, lalo ng isang batang walang muwang sa mundo. Sinabi lang niya iyon para sirain ang katinuan ni Claire, para habang nabubulok ito sa selda, ang tanging kasama nito ay ang takot at pagsisisi sa bawat segundong lumilipas. Isang psychological na pagdurusa na mas matindi pa sa pisikal na sakit. Ngunit may isang bagay na totoo sa kanyang banta. Kinuha ni Zeke ang kanyang cellphone at may tinawagan na importanteng tao sa lipunan. Siguraduhin ninyo ang lahat ng records. Gamitin niyo ang lahat ng koneksyon. I want a total lockdown on Claire Madrigal's visitation rights. Walang pamilya, walang kaibigan, walang kahit sino ang pwedeng makapasok o makakita sa kanya. Ibinaba ni Zeke ang telepono. Iyon ang kanyang tunay na parusa. Gagamitin niya ang kanyang pera at impluensya para matiyak na mamumuhay si Claire sa isang mundo na ganap ng pag-iisa. Hindi nito makikita ang kanyang anak o ang kanyang pamilya hanggang sa huling hininga nito. Mabubulok si Claire na binuo sa sariling takot habang ang pamilya ay mananatiling malayo at hindi siya kailanman maaabot. Sumakay si Zeke sa kanyang sasakyan at muling tumingin sa malayo. Ang laban para sa hustisya sa nangyari kay Rome ay magsisimula pa lamang. Pero sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang lalaking naghihintay sa kanya sa ospital. Hindi naging matagal ang pag-usat ng hustisya. Sa ilalim ng matalas na pamumuno ni Attorney Matthew de la Cruz, tila binuwag ang bawat depensa ni Claire. Naging state witness si Mark. Kapag ang isang akusado ay naging state witness, ang kaso laban sa kanila ay i-dismiss, bali magiging malaya sila sa particular na krimen na ito kapalit ng kanilang testimonya laban sa pinaka-guilty na mastermind na si Claire. Si Lito ay nagpresenta ding maging witness. Sa loob ng masikip na courtroom, binasag ng hukom ang katahimikan. Sa harap ng matitibay na testimonya ni na Mark at Lito at sa husay ng paglalahad ni Attorney Matthew de la Cruz, walang naging takas si Claire. Base sa ebidensyang inihain, ang hukumang ito ay nagpapasya na akusadong si Claire Madrigal ay guilty sa mga sumusunod na krimen. Violation of the Cybercrime Prevention Act dahil sa malisyosong pagkuha at pagpapakalat ng video sa workplace upang sirain ang dangal at reputasyon ni Rome. Safe Spaces Act para sa ginawa niyang workplace harassment na nagdulot ng matinding psychological distress sa biktima. Grave coercion and manipulation dahil sa paggamit ng pananakot at manipulasyon kay Mark upang maging kasabwat sa kanyang maitim na balak 2 taon na ang nakalipas. Kabilang ditong nangyari sa kasulukuyan ang psychological at physical na pagpapahirap na ginawa niya sa loob ng 1 araw. Frustrated murder dahil sa malinaw na intensyong patayin si Rome sa pamamagitan ng pananakit. Serious illegal detention, ang pagkidnap at pagtatago kay Rome ng labag sa kanyang kalooban sa isang abandonadong lugar. Kidnapping with serious physical injuries, ang malupit na pagpapahirap na naging resulta sa kritikal na kondisyon at operasyon ng biktima. Dahil sa bigat ng mga krimeng ito at sa tindi ng pinsalang idinulot sa biktima, ang hukumang ito ay nagpapataw ng parusang reclusion perpetua o life imprisonment ng walang pagkakataon para sa anumang parole. Napahikbi si Dr. Cassie at Gwen. Si Claire na dati ay mayabang at panginsulto ay nakatungo na lamang tulala. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas at nanginginig habang dahan-dahan siyang inalalayan ng mga pulis palabas ng courtroom. Sa labas nakatayo si Zeke kasama sina Gwen at Dr. Cassie. Tapos na ang laban sa korte. Nakuha na nila ang hustisya. Napatingin sa malayo si Zeke. Tapos na Rome, bulong nito sa sarili. Ilang buwan nang nakalipas ay hindi pa rin nagigising si Rome. Unti-unti nang tinatanggal ang mga tubong dati ay tila gumagapo sa hininga ni Rome. Naging normal na ang paghinga nito.
Kahit stable na ang pisikal na lagay ni Rome, ang kanyang isip ay nananatiling mahimbing sa pagtulog. Dahan-dahang kinuha ni Zeke ang isang malinis na palanggana na may maligamgam na tubig at malambot na bimpo. Gaya ng nakagawian niya araw-araw, siya na mismo ang nag-aalaga kay Rome. Maingat niyang pinunasan ang mga braso nito, tila bawat haplos ay may kasamang dalangin. Alam mo, misis ko, simula ni Zeke sa isang malambing at paus na boses habang dahan-dahang pinupunasan ang mga daliri ni Rome. Namimiss kita sobra. Naalala ko yung unang banggaan natin. Yung sinigawan mo ako sa cafe, yung dinala kita for the first time sa yate, yung pumunta tayo sa Tagaytay. Bawat oras at araw noon, lalo akong nahuhulog sa'yo. Hanggang ngayon, hulog na hulog pa rin ako. Sandaling huminto si Zeke at tinitigan ang mukha ni Rome. Payapa ang itsura nito, tila nananaginip lang ng malalim. Hinawakan ni Zeke ang kamay ni Rome at inilapit ito sa kanyang pisngi. Marami pa tayong pupuntahan, Rome. Marami pa tayong kwentong bubuuin, bulong ni Zeke habang pilit na pinipigilan ng pagpiyok na kanyang boses. Gumising ka na, misis ko. Sabik na akong marinig ang boses mo. Sabik na akong makita ang ngiti mo na tumutunaw sa lahat ng pagod ko. Isinubsob ni Zeke ang kanyang mukha sa gilid ng kama ni Rome habang mahigpit pa ring hawak ang kamay nito. Mahal na mahal kita. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Hindi ako aalis sa tabi mo. Biglang naramdaman ni Zeke ang isang bahagyang paggalaw. Isang maliit na pisil mula sa mga daliri ni Rome. Agad na nagangat ng tingin si Zeke. Rome, bulong niya, ang puso niya ay tila gustong tumalon sa kanyang dibdib. Rome, naririnig mo ba ako? Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ni Rome. Sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata, tila tumitigil ang pag-ikot ng mundo para kay Zeke. At nang tuluyan ng magtagpo ang kanilang paningin, hindi ito ang tingin ng isang taong nalilito. Walang bakas ng amnesia. Ang mga mata ni Rome ay malinaw, puno ng sakit at unti-unti nang bumubuhos ang mga luha. Thank God, Rome, gising ka na. Napahagulhol si Zeke, hindi niya mapigilan ang pag-agos ng luha habang hinahalikan ng kamay ni Rome. Salamat at bumalik ka na sa akin. Huwag mo na akong iwan, Rome. Huwag na. Sinubukan ni Rome na magsalita. Tuyo ang kanyang lalamunan at nanginginig ang kanyang mga labi. Hinawakan ni Zeke ang magkabilang pisngi ni Rome. Pinupunasan ang mga luhang dumadaloy mula sa mata nito. Huwag ka munang magsalita, misis. Ang mahalaga, andito ka na. Tatawagan ko lang sina Dr. Cassie, sabi ni Zeke sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Pero umiling si Rome. Pilit niyang nilabanan ang panghihina ng kanyang katawan para mailabas ang salitang matagal nang nakabaon sa kanyang isip. Zeke, paos at hirap na sabi ni Rome. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Patawad, bulong ni Rome habang mas lalong bumubuhos ang kanyang luha. Lahat, naaalala ko na. Natigilan si Zeke. Ang katahimikan sa loob ng ICU ay binalot ng matinding emosyon habang ang heart monitor ay nagsimulang bumilis ang tunog. Beep, 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 kasabay ng pintig ng kanilang mga puso muling nagtagpo sa gitna ng paggising ni Rome.